easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Sa isang oras na talakayan, pwede po kayong mag-message sa amin via Facebook. Hanapin nyo lamang po yung aking Facebook page. Yung buo kong pangalan, Cheska San Diego Bobadilla. At special ang ating episode ngayon dahil pag-uusapan natin ang health ng ating ngipin o dental health. Kasama na dyan yung oral health natin. Kayo ba ay nakakaranas ng mga sumasakit, 'di ba? Sa bahagi ng inyong panga, ngipin, may problema po ba kayo sa pagkagat? At marami pang iba yan ang pag-uusapan natin. Kaya naman isang mahusay na dentista ang ating inimbita para tayo ibigyan ng mga explanation, bigyan ng karagdagang kaalaman at hindi lang basta dentista ang kasama natin ngayong episode na ito. Siya po ay member ng Philippine Academy of Implant Dentistry. Si Doc ay past chapter president din ng Philippine Dental Association noong 2016. Siya din ay Dentistry Student Council President noong 2003 at si Doc ay Doctor of Dental Medicine. Siya po ay nagtapos sa University of the East noong, di ko nasasabihin kasi batang-bata naman ang itsura ni Doc, no? At kasama natin mula sa kanyang clinic na ang pangalan, baka nabibisita niyo po ito, ha? BHDC Dental Diagnostics. Siya po ay may branch sa Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Kasama po natin si Dr. Robert Barrera. Doc, magandang gabi. Welcome sa programang Lunas. Good evening again, Ms. Cheska. Thank
Thank you again for inviting me dito sa DZRH. Ayan, si Doc Robert Barrera, nakakausap na natin to, nagiging guest sa programang Ang Galing Mo, Doc, di ba? Yeah, Yung yeah. mga previous episodes natin, kung saan ka-partner natin ang mga dentista ng Philippine Dental Association. In partnership yan with Unique Toothpaste ng ACS Manufacturing Corporation. So, we are privileged, Doc, na kahit gabi, pinuntahan mo kami para magbahagi ng ng dagdag kaalaman para sa mga natin, sa mga listeners and viewers natin. Pero Doc, ito muna ang BHDC na yung dental clinic. Saan yung mga branches nito? Baka kasi may nakikinig sa atin. Tapos, dinista ko yan. Yes, yung branches namin sa Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Sa Caloocan, nandito po yun sa SM Sangandaan. Sa mismong SM po, sa 3rd floor po. And then sa Malabon naman po sa may Governor Pascual, malapit po siya sa Dolores Kakanin. If you know yung Dolores Kakanin, yung magkatapatang Kakanin doon, nandun kami sa isang tabi po doon. Oo. And then sa Valenzuela naman po, malapit po kami sa Fatima Rice Building, which is malapit dun sa dambana ng Fatima. Oo. Okay. Kasi may hospital dyan at saka school. Yes, so, dun sa very good area po. na yon, no? Apo. Okay. So, yan mamaya, announce natin yung schedule si Doc at saka yung mga araw kung saan niya siya mahahanap doon. Especially kung gusto niya siya mismo ang inyong magiging dentista kapag kayo po ay nagpa-check up. So, pag-uusapan natin ngayon, si Doc kasi ay nagsasagawa ng the usual, mga procedures and services na ginagawa ng ating mga dentista. Pero, kayo po ay isang dental surgeon din, Doc. Yun ba ang proper na tawag doon, dental surgeon? Yes po. Dental surgeon or oral surgeon po. Okay. Ang mga dentista, alam mo, Doc, sorry, kasi alam mo naman kaming mga pasyente, nagpupunta lang kami kadalasan sa mga dentista katulad nyo pag sumasakit yung ngipin namin. Ano, Doc, yung mga dahilan ng pagsakit ng ngipin? So, doon natin umpisahan, Doc, as basic as, hindi ako makatulog, Doc. Buong magdamag ako, di ba? Ginambala nitong sakit ng ngipin. Bakit po sumasakit? Ang pagsakit ng ngipin kasi, Ma'am Cheska, dalawa po yung reason yan. Una, yung sa loob ng ngipin, kung may sira yung ngipin, sasakit yung pinaka-nerve ng ngipin. Kung matindi na yung sira niya, aabot sa pinaka-nerve, dun yung hindi ka makakatulog. Yun yung point na Pero pag yung mababaw pa lang yung sira niya, yun, medyo tolerable pa. Pero dapat pinapaagapan na siya. And then yung another reason kung ba't siya sumasakit is yung periodontal, which is yung nasa paligid ng ngipin, yung problem. Let's say hindi ka nagpapa-cleaning, possible na mamaga yung gums mo or magdudugo yung gums mo. Kaya possible din siya sumakit dahil there will come a time na uuga na lang siya. Pero walang sira. Walang sira yung ngipin. Kumbaga sa bahay, yung foundation ng bahay, maganda yung bahay pero yung pangilalim yung support niya, mahina na. So pwedeng bumigay yung bahay na maganda or walang sira. Pero yung foundation niya, which is yung periodontal ligaments or yung gums, na hindi mo napapaklining every 6 months, yun ang magiging problem. Okay. As basic as sumakit ang ngipin, minsan hindi pa naman talaga matindi ang sakit niyan, Doc, no? Yes po. Sumakit kahapon, ngayon hindi. Tapos sasakit bukas, halimbawa. Minsan, Doc, pag tinitingnan kami mga pasyente, pag tinignan namin sa salamin o kaya chinek mo, ito yung masakit, halimbawa. Sa tingin namin, Doc, parang wala namang butas. Wala ba talagang butas? O hindi lang namin nakikita, Doc? Okay. Basically, kasi yung nakikita natin, yung nasa ibabaw lang. Pag tumingin tayo sa salamin. Even as dentist, pag tumingin kami sa ibabaw ng ngipin, sarap, di rin namin makita for sure. Lahat. And most of the time, kung complete ang ngipin natin, karamihan ng ibang sira nasa sides ng ngipin, which is makikita lang sa x-ray. Kaya it's very important that we have an x-ray. Like a panoramic x-ray. It's just like a annual check-up natin o regular check-up na. Parang preventive natin na makikita natin yung mga problems doon. Basically, kahit yung panoramic x-ray lang muna. Para makita natin kung meron problem sa ilalim. Let's say, kompleto yung ngipin natin sa ibabaw. Tapos meron naman pala sa ilalim na problem like yung mga cysts or pathologic conditions na pwedeng mag-cause din ng sakit ng ngipin. Kasi minsan, wala naman talaga sira yung ngipin, pero nagkakos ng sakit ng ngipin, yung nasa ilalim niya. Okay. Sa x-ray na makikita. So, kami pag tinignan namin, kapag nasa CR kami or nasa salamin, wala kami makikita, Doc, diba? Pero ang mga dentista, meron kayong, yung mga tools nyo na may salamin. Ang tawag doon, Doc, yung may mahaba. Mirror, tapos may salamin. Minsan, doon, nakikita nyo na. Hindi namin nakita, pero may nakita ang dentista. Pero minsan din talaga, sabi mo kanina, hindi mo siya makikita, kaya nagre-recommend na
pa-x-ray ka muna. Kasi minsan ang pasyente pupunta sa doktor, akala mapapastahan na or mabubunutan na ng ngipin. Biglang sasabihin, pa-x-ray ka muna, tas balik ka sa akin. Minsan, syempre ang point of view, ang thinking ng pasyente, ito naman si Doc, gagastos pa ako, papa-x-ray ako. That is very important, Doc. Yes po. It's very important kasi aside from doon sa concern natin na may sumasakit ng ngipin sa atin, maaaring may underlying problems pa na mas importante yung uunahin eh. Okay. Let's say, isang patient gusto niya magpa-braces, yun talaga ang concern niya, papa-braces siya. Pero yung pala, under the x-ray, makikita doon na meron siyang malaking cyst or may ngipin pa sa ilalim na mag-i-interfere doon sa adjustment ng ngipin niya. Okay. Ganon din sa sakit ng ngipin. Kung may masakit sa ngipin, baka papastahan ng dentista yun ng walang x-ray. Pero hindi niya alam na meron na palang mas malaking problem sa ilalim. Masasayang lang din yung pasta niya. Okay. So within the x-ray kasi, the content of that x-ray, yung panoramic x-ray, which is around mga 1.2 hanggang 1.5 lang naman po yun. So pag nandun, makikita na lahat ng ngipin. Even as far as dito sa TMJ, makikita po yung problem kung meron po. So in general, magagamit mo siyang x-ray na siya, hindi lang para doon sa concern mong ngipin. Oo. Pwede din sa susunod na ngipin, makikita mo siya. So itatabi niyo ho yun. It is good, as good as 6 months. Yung okay. Pero at least kung hawak mo siya, may basis na kahit papaano, di ba? Kaysa naman gawa yung mga dentista, palipat-lipat ka ng dentist tapos wala kang x-ray. Oo. Mas maganda kung dala mo pa rin yung x-ray. Naku, mas mahirap yata yung palipat-lipat ka ng dentista kasi naghahanap kayo ng hindi kayo hihinga ng x-ray. Lahat ng dentista, yun po ang protocol, Doc. Ngayon, dumadami na rin yung may mga dentist na may x-ray. Oo nga eh. Di ba? Hindi lang siya nasa mall, marami na rin talaga siya. Kasi nga, it is a very important tool sa amin. It's a must. Kasi parang iba, magpapacheck ka sa baga mo, di ba? Or sa katawan mo, magpapacheck ng chest x-ray, hindi ka lang basta hihinga sa stethoscope, hindi lang ganun ang hinihinga. So what more kung nandito sa ilalim ng ngipin? Kasi, yun nga, kailangan natin siya makita. Kaya pag nasa dentista ka ngayon, minsan hindi ka na babalik kasi nandun na mismo dun sa karamihan ng mga dental clinics meron na din. Marami na rin. Tsaka marami naman din mga dentist naman talaga yung kahit na may x-ray sila. Sa kanila x-ray, tapos pag nirefer sa kanila ng dentista, binabalik nila sa dentista. Oo. So ayan minsan may nakikita sa dental mirror yung sa ginagamit ng mga dentista. Merong nakikita sa x-ray. Yan, Doc, yung lalo na sa mga bagam. Yan yung parang, Doc, nasiksik yata. Hindi ko napansin. Dalawang ngipin na pala yung bulok. Hindi mo alam. Kaya pala sumasakit. Yun yung mga possibilities, Doc. Let's say, makita doon sa mouth mirror, may isang sira yung ngipin. Pero hindi nakikita doon sa kabila ngipin dahil nga hindi na in x-ray. Then sometimes yung involved teeth, hindi lang, let's say may sira siya, hindi natin makikita kung hindi natin i-x-ray yung extent niya kung gaano kalalim yung sira. Baka masayang lang din yung pasta or even root canal kung minsan. Okay. More importantly, kung root canal, hindi pa pwedeng walang x-ray kasi you need to see kung gaano kalalim yung yung extent niya. Para dun sa mga nanunood sa atin online o kaya nasa telebisyon kami na sinusundan ni Doc, actually, meron kaming representation dito ng ngipin, di ba? Dala si Doc na ngipin or ano ba ang tawag dyan sa model na yun? Tamang model po. May model ng ngipin. Susubukan na lang namin i-describe para doon sa mga nakikinig sa atin via radio or audio lang nakamonitor sa atin. So, yung mga singit-singit na yan, Doc, na madalas kasi kapag nagtutoothbrush tayo, naku, guilty ang marami dyan kasi yung ibabaw lang ng surface ng ngipin, pero yun nga yung importansya ng flossing, Doc, na tinatawag. Okay, sige. So, saan sumisingit, Doc? Okay, usually pag kumpleto yung ngipin natin, sumisiksik sila in between ng ngipin po. Okay? Especially kung mayroong bungi sa katapat ng ngipin, let's say ganito po, at may bungi po kayo dito sa bagang. Ang tendency po ng ibang ngipin po, yung katapat niyang ngipin, bumaba po. Kaya nagiging prone po sa pagtinga po. Kung napapansin niyo po kung kayo may mga bungi sa baba at hindi kayo nagpapustiso po, or nagpalagay na fixed bridge or implant, bababa po itong katapat ng ngipin po. Then, ang tendency po noon, papasok po yung mga pagkain po dito sa in-between ng ngipin po. Kasi hindi na siya pantay. Hindi na siya pantay po. So, parang nagkakaroon siya ng sulok, which is prone para pumasok po yung mga food. Then, yun na po yung susunod na mabubunot po. Kaya nagkakasunod-sunod na bunot. Yung katapat nung walang ngipin. Walang ngipin po. Kasi ang mangyayari po niyan, magmumove yan downward or aalsa siya sa katapat niyang nabunutan ng ngipin. And then in some cases po, pag sungki yung ngipin, let's say hindi pa siya double braces, mas prone siya magkaroon ng mga tinga. Minsan nagsisiksikan po yung mga
pagkain sa tatlong ngipin, magkakadikit, ganyan po. Kung halimbawa, nandito po yung sungki ng ngipin nyo, merong ngipin dito sa loob, hindi pantay yung pag-toothbrush nyo, mas lalo siya nagkakaroon din. Kaya dapat dental floss din. So hanggang di kayo nakapagpa-braces, make sure na nakakapag-dental floss kayo regularly. Ayun. Nababanggit ni Doc yung pagpapakapit na braces at iba pang mga services na ino-offer ng ating mga dentista. Naku Doc, magbubuk na kami sa iyo ng part 2 tsaka part 3 ng ating discussion. Dahil altogether, yung mga yan ay mahabang diskusyon din, Doc, yung mga nagpapa-braces, ang daming tanong. Di ba yung mga nagpapa-implant ng ngipin, ang daming tanong. So ngayon, magpo-focus muna tayo dun sa ano mga dahilan bakit nabubulok yung ngipin at saka bunot na lang ba talaga ang solusyon or kakayanin pa ng pasta. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa ating discussion. Kasama po natin ang isang dental surgeon, isang dentista, si Dr. Robert Barrera. Magbabalik tayo sa programang Lunas. Kung may tanong kayo, mag-message po kayo, Cheska San Diego Bobadilla sa Facebook. Magbabalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. DZRH number 1 na naman. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway Classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Ikalawang bahagi ng ating discussion. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla, isang dentista o isang dental surgeon ang kasama natin ngayon. Pero bago tayo tumungo dun sa mga pagkakataon na kailangan ng i-surgery o operahan ang ating mga bibig dahil sa mga komplikadong ngipin na nandyan at kung ano-anong pinagdaanan, di ba Dok, ng ating ngipin. Dun muna tayo sa more basic. Sabi ni Dok kanina, kaya nagkakaroon ng pagkakabulok ng ngipin, hindi natututbrush ng maayos or hindi nagda-dental floss, Dok. Ang hirap i-dental floss ng mga nasa dulong bahagi din, Dok. Basically, sa dulong ngipin talaga, medyo mahirap i-floss siya. So, it takes practice talaga para magamit yung makasanayan yung dental floss, which is yung dati po, wala pa yung nabibiling mga floss na merong hawakan eh. Yung mga dental floss. So, ngayon, nabibili na siya sa medyo madali na siyang gamitin. May handle na siya. May handle na siya, disposable na siya. Dati kasi, we wind it sa ating fingers, tapos we try to reach them. Okay. So, when we floss po, yung pino-floss natin, hindi lang natin basta tinatanggal yung tinga. So, in between the teeth, papasok po yung floss dyan. Then, papasok nyo rin po doon sa ilalim ng gingiva or ng gums po. So, para siyang letter Y. Hindi siya letter I na gano'n ka lang. It should be letter Y. So, leaning towards sa isang side ng tooth, then another dun sa side na siya. Para nalilinis yung ilalim ng gums po. Okay. So, when we floss on that area, kailangan na natatanggal natin yung dumi doon. Kasi pag hindi natin natatanggal yung dumi doon, doon na pumapasok yung nagkakaroon ng bleeding ng gums. When there's bleeding of gums, ibig sabihin po nun, hindi na-floss yun or may madumi doon sa ilalim ng gums. Okay. Minsan daw, kapag nagpo-floss, minsan magdudugo, di ba, Dok? Yun ay nasobrahan ka ba ng floss o mayroon kasing, pasintabi ko sa mga kumakain, pero ito ay maganda pag-usapan kasi sa oral health natin. Yun ay may mga dumi na hindi natatanggal talaga sa ngipin.
Kasi, halimbawa, consistent naman yung pag-floss mo, tapos yung force mo is uniform at all teeth, di ba? Pare-pareho naman yung gang niya. Tapos at one point, bigla siya nagdugo. So nagdugo siya, ibig sabihin, merong namamagado na gums. Yung maga na yun, nagagaling yun doon sa dumi ng ngipin. Yung ang cause ng maga is yung dumi ng ngipin. So ibig sabihin, hindi ka napapagpa-cleaning every 6 months or talagang hindi malabot ng flossing siya. Kasi sinasabi nga, di ba, yung brushing is not enough. So aside from mouthwash, we have to floss also. Okay, brushing pa lang, marami na tayong katanungan dyan eh. Kapag ba nag-brush ka ng teeth 3 times a day ba? Twice a day? Doc, ano po yung recommended talaga? O yung enough? Ano po yun? For me, ano po, sa akin po, ang recommendation ko po lagi is twice a day. More importantly, yung sa gabi po. So that's when tumatrabaho yung bacteria pag tulog tayo. Oo, kasi yung kinain mo ng buong maghapon, tapos hindi mo na-toothbrush. natulog ka na marumi ang bibig. Okay. So twice a day. Twice a day, O yung iba nga nagdadala pa toothbrush sa opisina, di ba, Doc? Okay sa eskwelahan. Oo. So minimum na. Okay na kay Doc, twice a day. Tapos magdala na din kayo ng dental floss. comment sila dito. Magdala ng dental floss at yung cleaning every 6 months. Every 6 months, Yung sa case-to-case basis naman po yan. Kung talagang regular ka na nagpapaklinis at wala ka namang gum problem, it should be 6 months. Pero iba po, every quarter, kung talagang marami pang problem. Lalo kung smoker sila. Yeah, it's just Oo. Yung mga nagve-vape ba, Doc? May mga pasyente ka nagve-vape. Wala bang naiiwan na stains or build up ng kung ano mga products doon? O meron din? Sa stains na hindi ko pa alam, pero siguro sa nicotine kasi. So meron din? May nicotine din yung vape? Hindi ako sure. Pero doon sa smokers, meron talaga, sure yun. Meron pa. Okay. Sumasakit ba ang inyong mga wisdom tooth? Ayan. Bakit ang wisdom tooth? Yan yung madalas na nagiging problema ng pasyente, Doc. Okay. So, kung matatanda mo before, hindi siya masyadong naririnig sa mga parents natin, wisdom tooth. Kasi yung dati, ang nangyayari kasi, nabubunutan na sila ng bagang sa harap. So, which is yung first molar. So, let me remind, review lang po tayo ng mga ngipin po. So, we have yung pinaka-front teeth. Kung sa gitna po tayo mag-uumpisa po, papunta sa likod. Okay, so we have yung incisor, lateral incisor. Yan yung 4 sa harap. Halimbawa, ito yung taas. Yan yung 4 sa harap. Yung 4 sa harap. Ito po yung sa pinakagitna, halos yung central incisor. Tapos yung susunod sa kanya is yung lateral incisor. Yung K9. Yan yung pangil natin. Pangil po. Tapos yung first premolar or first bicuspid, then second bicuspid, then yung first molar, then second molar, then yung wisdom teeth, wala po dito kasi hindi siya nakikita po. Okay. Wisdom teeth or yung third molar, isa lang po sila. So, normally, after ng pangil natin, may 4 pa na bagang kasi tawag natin in Filipino. May 4 pa huyan sa likod. 4 na functional. Kasi wisdom tooth. Pero pa yung wisdom tooth. Wisdom tooth. Kaya minsan tulong-tulo talaga siya. Tulong-tulo siya. Bakit siya nagkakaproblema lagi doon? Bakit siya nagkakaproblema? Kasi yung dati po, napagkakamalang temporary teeth itong mga first molar, kaya napapabayaan ng mami, napabunot siya. So pag binabunot siya, halimbawa, 6 years old, tumubo na po ito. E di, pagkakamalan ng mami na siya, temporary. Kasi wala siyang pinalitan ng ngipin. Ang ngipin ng bata, hanggang dito lang po sa bicuspid. 2 bagang lang from after K9 ng pangil natin. So, Okay. let's say, 2 years old yung bata, kompleto na yung ngipin yan. Kompleto na yung ngipin yan hanggang dito sa bicuspid. Pero ang tawag sa bata dito, second molar. Sa bata po. Lahat yun, milk tooth. Milk teeth yun. Milk teeth yun, baby teeth. Milk teeth. Okay. Milk teeth sa bata po. Hanggang 2 years old. And then hanggang 5 years old, nandyan po sila. Then, pag dumating ng 6 years old, magpapalit yung ngipin sa harap. Okay. Di ba napapansin natin yan? Nabubungi. Nabubungi. Madaling tanggalin, di ba? Okay. Nabubunot pa nga ng mga bata. Alagaan ngayon ng mami yan, toothbrush dyan. Tapos hindi niya mapapansin, tumutubo na doon sa likod. Yung pangatlong bagang. Tumutubo na dito yung first molar. Permanent na po yun. Okay. Akala. So kasabay nila yung front end. Okay. So pag tinitingnan ng mami yan, pababayaan niya rin yan dahil akala niya temporary itong mga to. So pag tinignan nila sa baba yung ngipin, kunwari, tingnan nila, yung mga bagang na to, hayaan nilang mabulo kasi akala na temporary. Magkakadikit kasi. So dapat by 6 years old, binabantayan na talaga nila or dinadala nila sa dentist even before 6 years old. Ito pa namang mga bagang nito, pag kumain yung bata, may iwan dito yung sweets So kaya ito yung unang nabubunot sa mga bata. So pagdating ng 6 years old, pinabayaan nila, pagdating ng 10, nabubunutan yung bata. Ng permanent? Okay. Kasi nga, napapabayaan sila So, mangyayari, either magpaparot kanal or bunot kadalasan ang gusto ng mother dahil sumasakit na, papabunot. Then, pag 12 years
years old na susunod na po itong ngipin na second molar na tutubo, lalabas na po siya dito. Hihiga na. And then yung wisdom tooth, makakalabas din. Okay. Kaya yung mga wisdom tooth, hindi lang masyadong problema dati, yung pagsakit. Kasi nga, nabunutan na sila ng first molar. Naubos na. Okay, eventually, pagtanda nila, nagpapapustisa sila. Kasi yung mga nahiga na yon nabubunod din. Natanggal na. Oo, nabubunod din. Kaya ang ending nila, kadalasan talaga, nasa therapeutic, hindi na sila nasa preventive side. Oo. So we have preventive measures kasi para maiwasan talaga natin yung mga bunot ng ngipin. So number one is yung sealant, pag bata pa sila, and yung fluoride po, nilalagyan po ng sealant tong mga molar na to. Pagtubo ng 6 years old, lumabas na sa kanila yung permanent, wala pa sira. Ibig sabihin ng preventive, ibig sabihin wala pa talaga sira, wala pa nararamdaman. Ginagawa na po natin siya. So yung sealant, and then aside from that, yung fluoridization po, para mas tumiba yung ngipin po. Pag sinabing pasta, hindi na po siya preventive po kasi may sira na siya. Oo. Repair na yun. Sa maraming procedures ng dentistry kasi talaga, iilan lang talaga yung preventive na ginagawa. Yung sealant, fluoridization, orthodontic treatment, tapos kasama na rin dyan yung pagtanggal ng wisdom teeth kasi para ma-prevent din yung pagsira ng ngipin sa likod po. Okay. Marami kasi nag-iisip na, 2 beses lang pala mapapalitan or 1 beses lang pala mapapalitan yung ating ngipin. Akala daw, parang buhok yan na kapag binunot mo, tutubo na naman. Pag binunot mo, tutubo na naman. Hindi ganon ang ngipin. No? Kasi yung ngipin ng bata, talagang kung bibilangin natin, hanggang 20 lang siya. 20? So, 20. 10 sa taas and 10 sa baba. Okay. Then kapag nakita nyo na more than 20 na yung ngipin ng bata, or yung, aside from sa mga nabunot, syempre, including yung mga nabunot ng ngipin, dapat binabantayan nyo. Ang lang naman is dalhin sa dentist even before 6 years old. So pag 6 talagang kailangan nyo na dalhin para masanay rin na nagpapaklining. And then maagapan din yung ngipin kasi ayaw natin mabunutan din yung bata. Kasi doon napapamahal yung mga pasyente. Kapag nabunutan, tapos eventually gusto na magpustiso, tapos kapag meron na silang budget, gusto naman nila magpa-fixed bridge, tapos hanggang maging complete denture na. Diba? Ulit-ulit yung gastos. Pamahal yung gastos po ninyo. Pero kadalasan kapag preventive dentistry pinag-usapan, mas nakakatipid din yung pasyente kasi syempre, nasisave nila, pinapamana nilang ngipin sa mga bata nila, sa mga anak nila is yung kompletong ngipin. Oo, at saka maganda pa ang smile ng mga bata. Very helpful ang ating mga impormasyon na kukuha kay Doc Robert Barrera dahil para sa mga katulad ko na may toddler at saka may 6 years old, naku, pag uwi ko, Doc, titignan ko na agad yung ngipin niya kung, diba, kung lumalabas na ba yung permanent. Kasi yun yung mga dapat i-watch out pala talaga ng mga parents kasi tayo dapat ang nakakaalam paano sila ingatan on the prevention side para hindi yung pagdating ng teenager na sila or pag adult na tsaka natin i-repair yung mga problema. Sige po, magbabalik tayo sa ating talakayan. Sakit ng ngipin ang ating pinag-uusapan. Ako, hindi kayo patutulugin ng sakit ng ngipin kaya makinig mabuti sa ating talakayan. Paano yan maiiwasan? Ito po ang programang Lunas. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. This time. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Kasama pa rin natin na ating medical doctor, ating dentist, si Dr. Robert Barrera. Pinag-uusapan natin ang ating mga ngipin, bakit sila sumasakit at ano yung posibleng nagiging problema ng pagsakit ng ngipin. Madalas na sumasakit sa bagang wisdom tooth pala ang problema. So, kung yung wisdom tooth na yan, Doc, ay hindi nga masyadong maabot ng toothbrush, hindi mo din siya ma-dental floss, yan ang madalas ding nasisira, Doc, or nabubulok kasi nga dulong-dulo na siya. So, ano po yun? Tatanggalin na lang talaga yung wisdom tooth na yan, Doc? Kasi yung pagtanggal niya, ini-evaluate din natin yan kung ano pa yung mga natitirang ngipin ng bata. Usually ngayon talaga, pag yung mga parents, inaalaga nila yung mga anak nila dala sa dentist. Very rare na yung nabubunutan ng bagang. Okay. Yung mga bagang na first molar sa harap. So, by 12, tutubo na po yung second molar and then most likely by 15 sila. Kompleto na yung kanilang 28 teeth. Okay. Then, So, 28 teeth. Okay. Kompleto na yan by that time. 12 to 15 ganyan. Then, usually ang common na sinasabi ng mga dentist dati is antayin tumubo yung wisdom teeth. Inaantay nila dati yung tumubo. Okay. Ngayon, bihira na yung tumutubo talaga siya ng diretso. Tumubo na ng diretso yung ngipin, natatabo na siya ng gums kasi nga yung dulong-dulo siya. Pataas na yung bone natin dyan sa dulo. Pataas na. So yung gums natin, maglalanding na rin doon sa pinakamalapit ng ngipin. Oo. Kasi masyado na siya nasa sulok. Sulok na. Nasa kurba na siya. Okay. Kaya kadalasan, kahit tumubo yung ngipin, mas, siya? Nakaslant daw. Nakaslant or nakadiretso. Basta yung area na yun non-functional. Kasi yung 28 teeth is enough for us to eat. Yung dati ginagamit ng mga
kasi naunang tao yung wisdom teeth. Oo. Dahil matitigas yung kinakain. Pero ngayon hindi na, di ba? Hindi na, oo. Kaya kayo ibang bata, actually sa mga x-ray na nakita namin, iba wala na rin talagang wisdom teeth halos na nakikita. talaga? Meron na rin po. So, totoong evolution. Evolution po. Okay. May mga ganun na po. So, may mga tao na never nilang magiging problema ito. Kasi May mga ganun. tutubo. Only the x-ray will tell kung nandun talaga siya sila. Yung wisdom tooth. What we are preventing right now is yung magpatanggal sila na mas late. If you go beyond 25 years old, doon siya mas mahirapan tanggalin yung dentist. Kaya a lot of experiences ng mga dentists or yung patients na nahirapan magpatanggal yung wisdom tooth, medyo matagal siya nang tanggalin kasi dinadala nila ng sumasakit na or may edad na sila. Or napupush na raw yung katabi. Napupush yung katabi pero kasi wala naman talagang pag nando siya sa side ng katabi, nasa katabi siya ng second molar, ang una sasakit talaga sa kanya mainly yung gums. Tapos kung mapapasukan ng food yung in between ng second molar and yung wisdom tooth, mabubulok yun. So it doesn't mean na talagang tinutulak niya. Usually nauuna talaga yung symptoms doon ng pagsakit ng ngipin. Minsan naantay natin sa makit yung wisdom, yung pala pati yung katabi sira na rin. Damay na siya. Kasi nga napapasukan ng food. Okay. Or nag-extend na yung pinaka-cyst or yung abscess nung wisdom tooth doon sa katabing ngipin. Oo. Kinain niya na yung buto kumbaga. Ano yung earliest year or age na pwede mo na ipatanggal yung wisdom tooth? Kasi baka nga minsan magdulot lang siya ng problema na wala naman sana. Usually sa 10 years old, makikita na siya sa x-ray. Makikita na siya. Yung ibang parents, lalo na pag mag-abroad yung anak, as early as 12, pinapatanggal nila eh. Okay. Given, nakita sa x-ray na may tumutubong wisdom tooth sa kanya, pinapatanggal na. Pinapatanggal na. Okay. Tapos yung iba naman na nasasabihan namin before braces, kasi kadalasan ng mga bata, gusto magpa-braces, di ba? Lalo na kung songke. Ang braces, mas madali siyang i-adjust kung wala na yung mga wisdom teeth. Kung wala na yung mga wisdom teeth na yun, yung facing ng nila, mas mabilis ng kanilang treatment. Oo. Kaya yung iba naman, nagpapatanggal after maayos yung braces, kung medyo kinakabahan pa yung pasyente, or minsan sinasadate lang sa hospital ko, talaga kailangan tanggalin. Pero kung naman, kung sa akin lang, pwede na sa akin yung before going college, kung talagang hindi naman kailangan asap. Oo. Pero most of the orthodontists na alam ko, pinapatanggal talaga kagad yung wisdom teeth. So, kasi ang mga... Kasi nga sa 11, 12, meron na po talaga nagpapatanggal. Kasi ang mga bata naman, sila yung may mga capacity na magpatanggal ng sabay-sabay yung 4 na wisdom teeth. Hindi yun kakayanin, hindi yun gugustuhin ng mga 30 years old. Kasi nahalo na sila ng nervyos, ganun. Usually kung ano nila sumasakit, yun lang papatanggal nila. Kaya those patients na nagpatanggal ng wisdom tooth before, yung mga more than 30 years old na, mas makapit na yung buto nila. Mas mahirap na rin para sa dentista na magtatanggal. Unlike kung mga bata pa sila before 20, ganyan, before college, or even around 20s lang naman, mas mabilis siyang tanggalin. Kasi kung sa isang oras, kaya na yung 4. Kinakaya na ng 4. Okay. Kanina minention ni Doc, bulok, di ba? Yan ang bulok ng ngipin, nagkukos yan ng pagsakit ng ngipin. Ano yung sinabi mo kanina, Doc, na pag chinek, in-x-ray, in-examine ng dentista, wala namang bulok sa ngipin, pero nasisira siya from the bottom, from the inside, Doc? From the side ng ngipin. So yung tinatawag na periodontal in nature yung problem. Periodontal disease. Ano yun sa gums kasi? Pag sinabing sa gums lang ang involved, yung nagdudugong yung ngipin, gingivitis ang tawag doon. Okay. Pero pag nakita na doon sa x-ray na bumababa na yung bone niya, doon na may tendency na umuga yung ngipin. Yun yung tinatawag na periodontal disease. Periodontal disease. Anong cause nun, Doc? From the sa hindi rin nagpapa-cleaning. Ayun. So from gingivitis, mag-extend siya to periodontitis. Oo. Ano yun? Because of hygiene din. Dumi. Sometimes it's just localized periodontitis kung hindi siya talaga, kung nagkataong dumami yung bacteria dun sa isang area. It's called localized periodontitis hanggang sa may involve yung buto. So ang problem doon, pag na-involve na yung buto, medyo mahirap na siyang i-restore. Okay. Para ibalik siya para maano siya. But there are periodontists na they can evaluate kung talagang ano. So yung mga specialty kasi ng dentistry medyo marami. There's also a specialist for that. So periodontist. Kaya nire-refer sa pag may specific case ka na, i-refer mo doon sa nag-specialize sa ganun. Okay. Hindi naman lahat, Doc, no? Pero may mga nababalitaan tayo na nagbuntis and after daw nilang magbuntis, parang yung mga ngipin nila parang isa-isa na daw humihina, isa-isa nang natatanggal, nabubungid daw sila or umuuga. May epekto ba talagang pregnancy sa ngipin ng tao, ng babae? Kasi pag nagbubuntis, from undergrad ko pa nalaman to. Kasi yung pag nagbubuntis, so syempre may acidic tayo, di ba? Nagbabamit yung
yung mga naglilihi. So yung acid itself, nakakasira ng ngipin. One factor yun. One factor yun. No? Kaya naging mahina yung ngipin nila. Okay. So yung pagkain sinasabi nila kinakain ng bata yung calcium, which is, I haven't heard. Hindi naman totoo yun, Doc. Pero yung hormones, wala namang kinalaman yun, Doc, sa paghina o pagkapit ng mga ngipin ng pregnant women? That I'm not sure. Pero wala pa sa akin. Kaya kahit buntis po, toothbrush lang ng toothbrush. Although minsan challenging daw yun, Doc, kasi parang yung gag reflex mo, yun nga, masusuka ka na naman. Pero sa pag-toothbrush, wag tayo madali mag-toothbrush. That's another problem. Yung pag-toothbrush natin, yung parang nilalagari natin, no? Yung toothbrush. Mapapansin nyo na lang, yung ngipin nyo, yung malapit sa gums, naninilaw na siya. Ibig sabihin na expose nyo na yung root, and then sometimes nagkakauka pa siya sa sobrang hindi nyo mag-toothbrush. Okay. So, yung tinatawag namin na class 5 sa mga dentista, yung cervical lesion, nagkakaroon ng uka po yung pinaka-neck ng nagagasgas na siya, Doc. Kasi yung ngipin natin na white, that's the enamel. Okay. That's the hardest part. Pero pag madiin tayo mag-toothbrush, naiangat natin yung gums, na-expose yung root. And the root is part of the dentin, which is softer. Oo. So yung softer ng ngipin, pag tinoothbrush mo, magkakaroon siya ng uka. Oo. Yung sa pinakailalim niya. Hindi pa naman, hindi pala totoo yun na pag mas... Kasi makikita yun sa pangil, papunta sa likod. Oo, parang mas, minsan gigil na gigil. Gigil. Lalo na magbibili ka pa ng toothbrush na yung matigas. Oo. Hindi ko na-mention yung name. Ano ang best na toothbrush? Kasi sa mga bata, meron ka makikita na iba daw ang bristles kapag bata. Kapag adult, meron pa ngayon may mga charcoal, may mga balm. Ang dami na ngayon, Doc. Ano ang best? Or depende yan sa tao, Doc? I cannot tell you yung best, pero definitely wag yung matigas. Pero yung most important yung motion, kung paano mo siya toothbrushin. Hindi siya dapat na parang nilalagari. Oo. It should be kung yung ngipin natin na naka-close yung mga ngipin natin, kunwari po, no? Ang pag-toothbrush pa natin, ganito po. Circular po. Para natin winawalis po pababa yung mga singit-singit. Kasi pag ginaganon lang po natin, hindi natin naabot. Pag diretso, parang nilalagari lang po natin. Hindi natin naabot yung mga in-between. Oo nga. So it should be circular. Kaya may mga nabibili yung electric toothbrush. If you notice, para siya umiikot, di ba? Paikot. So para siya umiikot. Para nag-sweeping motion. Yun yung principle ng ganon. Hindi siya parang electronic toothbrush, hindi naman siya ginawang nakaganon. Parang na parang push drill. and pull. So it should be circular. Ayan. Pero syempre, yung mga mechanical toothbrush na gano'n, yung electric na mga toothbrush na gano'n, expensive. So syempre, yung mga budget natin. I think mura na rin sa online. Talaga, may mga gano'n na. So it works, di ba? It works din naman. Pero kung hindi, the usual toothbrush, yung ating motion nga, ang pinaka-importante, sabi nga ni Doc. So para maiwasan yung pagkabulok ng ngipin, pagsakit ng ngipin, at yung periodontal disease. Yan yung pinag-usapan natin kanina. Walang bulok, pero yung mismong gums mo nagka-problema hanggang sa buto na ng ating na nasa loob ng gums natin. Yun na yung nagiging cause ng pagsakit or pagkatanggal din ng ating ngipin. Babalikan natin ang discussion. Katuwang natin si Dr. Robert Barrera at ang kanyang mga dental clinics mamaya. I-air natin yung mga detalye saan siya pwedeng puntahan sakaling sumasakit ang inyong mga ngipin. Babalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. This time check is brought to you by We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
this Saturday on Scene Zone. Hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition. Kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Huling bahagi na ng ating masaya at informative na discussion. Kasama po natin ang isang dentista at mula po sa Philippine Dental Association at may mga chapters na nire-represent lalo na doon sa area ng Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Dyan yung mga clinic ni Dr. Robert Barrera. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Doc, papakita lang natin yung iyong mga model na nadala ngayon. No? Sakaling sila ay, Doc, wala na, nabunot na yung ganitong part parang sumusunod na rin yung katapat. Di ba sabi mo nga kanina, sumasakit na rin or nasira na rin yung katabi. May mga solution ba, Doc, other than bunot or pasta? Kailan pinapasta? Kailan sinasabing wala na talaga to? Bubunutin na talaga to, Doc? So yun sa pagka-pasta, there are signs na makikita pa lang. Usually, pasta ginagawa namin pag wala pa yung symptoms. Yung say symptoms, yung sumakit na ba siya? Sumakit pa minsan-minsan. Ang pasta, mas maganda siyang gawin kung wala pa talaga symptoms. Yung signs pa lang, which is yung nakikita natin. Diba? Nakita na natin siya merong konting line na parang sira or yung color black or brown doon sa ibabaw ng ngipin. Papasta nyo na agad. Kasi once na sumakit na po siya, usually ano na po siya, root canal or bunod na pupunta po siya. Ngayon, kung sumasakit siya pa minsan-minsan lang, that's 50-50 chance na talagang pwede pang pastahan or pwedeng root canal. Pero pag sinabi nyo sumakit na siya talaga ng hindi ako nakatulog everyday, ganyan, hindi ako nakatulog magdamag, talagang ano na siya. Hindi na yun kakayanin ng pasta. Root canal, mas ano pa yun, mas may possibility na ma-preserve pa yung ngipin mo na hindi siya talaga tatanggalin. Root canal naman, kasi ang root canal ginagawa siya kapag hindi na kaya ng pasta, which is na-involved na yung nerve kaya siya sumasakit, di ba? So ang aim ng root canal is tanggalin yung nerve doon sa loob ng kanal. Okay. It will be accepted kung hindi umuuga yung ngipin. Ayan, teka po ha, ang ngipin kasi natin sa loob niyan, may mga canals na tinatawag yan, Doc. So ito bang mga nasa harap, may canals din yan? Meron din ba? Ilan yan, Doc? Usually sa harap, isa lang po ang kanal niya. Tapos ang sa bagang, 3 to 4, ganyan. Kasi yung paa niya, kumbaga yung paa ng ngipin mo, sa gitna ho nun, may isa or dalawang kanal. Nandun yung tinatawag na roots. Nandun yung tinatawag na nerve. Sa loob ng roots, may mga nerve. Okay. So yung nerves, yung tinatanggal, kasi na-root canal na ako before. Para hindi na sumakit. Hindi na siya sasakit. Dapat ganun. Pero yung ngipin mo, andun pa din siya. Hindi siya masisira, Dok?
Pag na-root ka na ng ngipin, it is advised na palagay mo siya ng jacket crown para mas matibay siya. Cover. May cover siya. May cover siya ng porcelain. Kasi yung naka-root canal ng ngipin, ibig sabihin nun wala na ring nutrients yung ngipin. But it's still intact dun sa ano. Oo. Kumbaga props na lang siya doon. Parang post na lang talaga siya doon. So yung vitality ng ngipin, hindi na siya katulad ng dati na meron siyang nerve and blood supply. Oo. So pati yung blood supply kasi nung pinakaloob ng nerve, natatanggal na rin po yun eh. So, papalitan siya ng, we call it gutaperca, parang rubber po, na seal niya doon sa loob. Oo. Tapos kailangan in 6 months time or in 1 year time, kailangan mapalagay mo rin siya ng jacket crown kasi or else masasayang pinaroot canal mo. Kasi masisira na rin yung mababasag siya. Kasi nagiging brittle po yung ngipin kapag tumatagal po ng nakaroot canal po. Kasi patay na yung ngipin na yun. Kaya nga po kapag binubunot yung ngipin na nakaroot canal, mas mahirap siyang tanggalin dahil brittle na siya. Oo. Kaya nagkakadurog-durog kadalasan kapag Yun na yung mga dinadala sa'yo, Dok, kasi dental surgeon ka. Ino-opera na siya. Usually naman kaya naman ng hindi opera. Pero mas mahirap lang talagang tanggalin. Lalo na kung medyo dulo-dulo talaga yung yung parts na yan. Okay. Ano pa yung ibang solusyon, Dok? Bunot, sinasabi, na yun, kapag wala na talaga, bunot na lang. Kailan pwedeng i-root canal at kailan bubunutin na lang, Dok? Yung sa root canal, basis natin dyan, bago natin root canal, kailangan yung ngipin, hindi mo na siya umuuga. Di ba? Sumakit na yung ngipin. So, nagpa-root canal tayo. Kung hindi naman siya umuuga, talagang pwede ba siyang lagyan ng jacket crown after ma-root canal. Okay. Pero kung umuuga na siya, minsan doon natin gusto siyang i-save eh. Doon siya usually hindi na masisave. Ngayon, kung gusto pa rin talaga na lang masave siya, pero kung talagang 50-50 yung tingin ng dentist doon, pwede pa masave o hindi. We have to refer them to periodontist. Baka lang po masave pa. Oo. Sila yung makakapag-advise talaga. Pwede pa. Pwede pa. Or may pwede pang gawin or bubunutin na talaga. Sakaling bubunutin, Dok, ano yung prevention, although the damage is done, sabi nga, Dok, no, wala nang ngipin mo, ano na lang yung prevention na pwedeng gawin para yung mga katabi or katapat sa baba man or sa taas, hindi na magalaw. Yun nga. Tapos na yung may mga damage na nabunutan na siya, no? So, to prevent further damage, kumbaga, we have to supply kung ano yung missing teeth. So, yung missing teeth can be supplied dati, pustiso lang. Tapos then, eventually, nagkaroon ng fixed bridge, which is yung ninipisan yung katabing ngipin para dun kakapit yung pinaka-porcelain. Let's say, isa lang yung bungi mo, ninipisan yung dalawang katabi niya na may giging 3 ngipin sila. Dun nilalagay po. Then ngayon, nagkaroon na ng implant, which is hindi nagagalawin yung katabing ngipin, pero yung screw na implant, ibabaon yun dun sa bone, dun sa nawawalang ngipin. Then after 4 to 6 months, saka lalagyan ng yung head or ng crown. Sila yung mga solution ngayon. Kaya these variants of treatment po, ito na yung tinatawag na hindi na siya preventive, which is na siya therapeutic or na pa yung mga solution po. Kaya nga ito yung pinaprevent natin sa na mangyari yung kaya natin ginagawa mas bata yung mga sealant o yung mga ortho treatment o pagtanggal ng wisdom teeth. Para mas less din yung problem later on. At saka less din yung gastos, Dok, ha? Kaya nga nagiging magastos siya. Kasi before, ang sinagot lang ng mami natin, sige, pabunot mo na yan. Di ba? Pero hindi mo alam, eventually, habang tumatanda ka, meron ka pinapalit-palitan. Oo. Yung mga sealant na yan, at saka mga fluoride na yan, at saka yung araw-araw na pagtututbrush at pagpo-floss, malaking tipid ho yan kung ikukumpara mo sa magiging gastos mo in the future kapag magpapaayos ka ng ngipin. Kasi may mga patient kami talaga na wala sira eh. May mga walang sira ang ngipin, talaga ma-amaze ka. Sana all. Mga lalaki pa nga talaga. Ay, talaga. Okay. Tapos, nagpapa-regular clinic sila, tapos talaga baka makita ang sira. Tapos, when we check sa x-ray, baka wisdom tooth lang talaga yung problem nila. So, for the rest of their lives, baka di talaga sila mapastahan or di sila mabunod. Pero ito kasi, di ba, lately may balita na ang Pilipinas, isa pa rin dun sa mga, ang pangit nga ng listahan natin, parang nasa top tayo yata, o top 3. Basta ganun, hindi tayo sa kagandahan nag-top eh. Dun sa mga kabataan na madami ang bulok ng ngipin. Doon tayo nagtatap daw. Kasi rin marami na rin talaga improvement sa dentistry ngayon. Kaya lang yung culture pa rin natin talaga na antayin mo sumakit yung ngipin. Bago ka pupunta sa dentist. Yung access naman kasi naman talaga nila, pwede naman talaga sila pumunta sa mga health centers. And then if hindi naman talaga ma-afford yun, they can also apply yung mga preventive measures like yung mga sealants po. Tsaka meron pa rin talaga na
na nasa tao pa rin talaga yun. Yun nga, Dok, minsan talaga hindi na hanapin talaga nun. Hindi na issue yung gagastos ako o wala akong budget kasi nga sa mga health centers o mga dental clinics naman, hindi lang naman bunot ng ginagawa ng health centers. Marami na rin po talaga. Lalo na sa area namin sa Valenzuela. Meron na rin sila mga pasta, mga ganyan. Oo. Na walang babayaran. Minsan nga, sabi nga nito, ang problema yung pasyente mismo. Pasyente mismo. Kasi pag naganda siya na sumakit, tapos gusto niya pa pasta, diba? Parang, na yun, late na. So, yung sinasabi na, even if your decision is right, if you do it late, it's still wrong. Ayun na nga. Oo, na-late ka. Kaya mas maganda talaga yung prevention. Paulit-ulit naman yan, sinasabi natin sa programa Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Para dun sa mga ating mga listeners na siguro malapit din kayo sa mga areas kung nasaan ang clinic ni Doc, at patingnan nyo na when in doubt, diba? Wag na kayong mag-isip-isip, may bulok ba to o wala, o baka nagkataon lang na sumakit or hindi naman. Saan ka pwedeng puntahan, Doc, para personal mong i-check yung kanilang mga bibig or mga ngipin? Saan ang mga branches, Doc? Yung mga branches ko po sa Kamanaba, usually po ang clinic po namin. Sa North po ito, malapit sa Monumento, sa may Caloocan. Yung isa po sa Caloocan, branch namin sa SM Sangandaan. Lahat po itong clinic po namin may mga x-ray po dito para anytime na magpupunta po kayo, miski wala po kami, may x-ray man lang kayo. Then, mag-schedule lang po kayo para matingnan po namin kayo. Kasi we're rotating dentist para, kung personally gusto niyo po ako or ibang dentist po na nandun. Para alam niyo yung schedule. Yung schedule po ako. Pero basically, yung x-ray po, mapagawa niyo man lang po para at least kayo madali naman sa ibang dentist. Meron kayo x-ray po. So, first is yung Caloocan, which is sa SM Sangandaan. Then, second is sa Malabon, malapit sa may Dolores Kakanin, sa may Governor Pascual. And then sa Valenzuela po yung malapit po sa Dambana ng Fatima po. Sa may Fatima. Ang pangalan ng clinic ni Doc ay BHDC Dental Diagnostics. Doc, may FB page ba kung saan pwede sila mag-message? Minsan madali din sa social media eh. Apo, yun din po yung FB page sa BHDC or Barrera Hernandez Dental Center. Yun po ang aming FB page para makapag-inquire po kayo sa inyong mga treatment or mga schedule po na aming mga clinics. Pero hindi po kaming x-ray lang po doon sa may MCU. Kung magpapa-x-ray lang po at meron kayo ibang dentist po, pwede po kayo magpa-x-ray po doon. Sa MCU po, sa may taas po ng KFC po doon sa EDSA. Katabi ng hospital. Malapit sa may 7-Eleven po. So, BHDC Dental Diagnostics. Hanapin niyo po sila sa Facebook or mag-message doon anytime na, Doc, napakinggan kita, napanood kita sa Lunas. Gusto kong ingatan yung aking kalusugan ng aking ngipin at ng aking bibig para hindi po tayo sakitan ng ngipin. As basic as that, ang dami na po nating napag-usapan. Sana marami po kayong marami po kayong natutunan. Doc, once again, thank you so much. Thank you so much din po, Ma'am Jessica, for inviting me again. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nakasama po natin ang ating medical doctor, isa pong dental surgeon, si Dr. Robert Barrera, nakasama natin sa programang Lunas. Ingatan po ang ating kalusugan. Kasama na rin yan ang kalusugan ng ating ngipin o ng ating bibig. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.